kilala bilang sentro ng pag-unlad sa Mindanao. Umaarangkada ito sa larangan ng negosyo, ekonomiya, likas na yaman at infrastruktura. Kaya naman, nandito tayo ngayon sa Davao City para alamin ang kanilang mga ipinagmamalaking negosyo. Welcome to Davao City, mga kanegosyo! Sarap! Try natin. Ang lamig! Sarap! Lasang-lasang durian! Pagdayo natin sa Davao City, hindi pwedeng hindi natin matikman ang kanilang kinilaw at inihaw. Ito ano to? Bihod, ma'am. Bihod? Anong bihod? Itlog ng babae na isda. Ito naman po yung sa lalaki na. Ano itlog? Na-discover po yan ng lola ko. Nakita niya po kasi sa palengke na tinatapon lang kasi ng mga tao doon eh. Kaya try niya na lutuin. Nalaman niya na masarap pala. Sa usapin ng pagandahan, hindi rin pahuhuli ang mga produktong pampaganda na proudly made in Mindanao. Nagawa raw sa mga natural na sangkap. Masarap kayo magbalat nitong aloe vera. Kasi kinukuha namin talaga yung laman, yung juice mismo. Akala nyo ilalagay sa salad yan. Ito, ang dami nyo ng produkto. Magkano na ang kinikita? Nasa mga 6 digit na po Oh my monthly. God, tamis ng ngiti ni Grace. Bibisitahin natin ang isa sa pinakamalaking pasalubong center dito sa Davao City. Sa dami ng local fruits dito, hindi naman halatang paborito nila ang durian. Creamy and sweet. Yes, we are not only promoting our products, but we are also promoting the culture of Davao City. We are tagged as the biggest pasalubong here in Davao City. Lahat ng yan sa Pera Paraan! Mas makikilala raw ang isang lugar sa mga pagkain nito. Kaya sa pagdayo natin sa Davao City, hindi pwedeng hindi natin matikman ang kanilang kinilaw at inihaw. At ang go-to kainan ng mga Dabawenyo at turista, ang Luz Kinilaw. Halos 6 na dekada na ang negosyong ito pero hanggang ngayon, tinatangkilik pa rin ng marami. Ay! Nako, ito. Talagang ipinagmamalaki daw ng Davao itong inihaw at kinilaw dito sa Luz place na to. Yes po. Oh, okay. Ito, ang daming picture, ang mga sikat na mga personalidad yung nakikita ko dito, oh. Si dati Pangulo Estrada. Former President Oh, bata pa Digong, siya dyan. ma'am. Si Archbishop Romulo po. So, gaano nakatagal to? Since 1967 po. Almost 60 years na nga itong place nyo na. Dito talaga to. Dito po. Sa tagal na ng kainang ito, institusyon na nga maituturing kapag pagkain ang pinag-uusapan. Ang founder nito, si Nanay Luz. Sino si Aling Luz? Lola ko po, ma'am. Lola mo siya. Oo. Sino ang anak niya sa magulang mo? Tatay ko po. Paano sinimulan to ng lola mo, itong negosyo na to? Ang puhunan niya lang po, ma'am, is 60 pesos. 60 pesos? Tapos ang mga kahoy po na nag-build nito, ma'am, is binigay lang po sa ng kilala niya, ma'am. Yung mga ginamit? Opo. Ang inutang na 60 pisong puhunan noong dekada 60, katumbas ngayon ng 6,000 piso. Ito raw ang ginamit na pambili ni Nanay Luz ng kanyang panindang isda. Ang una niya pong binenta is, nandyan na po yung mga pangakinilaw. Tapos ang pares po niyan is kamote pati puso. Puso na hanging rice. Sa dami ng inihaw na putahe, tiyak na maglalaway raw sa sarap. Mabibili rito ang iba't ibang parte ng tuna, tulad ng belly at panga, sinugba to perfection. Lahat ng tuna products namin, sir, is galing Jensan po. Siguradong presko, tas quality. Pero ang pinakamabenta raw at unang nauubos ang mga itlog ng babae at lalaking tuna. Na-discover po yan ng lola ko, sir, is nakita niya po kasi sa palengke na tinatapon lang kasi ng mga tao doon eh. Kaya try niya na lutuin hanggang sa nalaman niya na masarap pala. Sa pagdayo natin sa Davao City, hindi pwedeng hindi natin matikman ang kanilang kinilaw at inihaw. At ang go-to kainan ng mga Dabawenyo at turista, ang Luz Kinilaw. Kaya binabalik-balikan kayo dahil parang walang nabago over the years. Yes po. Ayan na yan. Ano ba? Ano yan? Ito po ay panga, ma'am. Panganang Tuna, Tuna? ma'am. Pinakamabenta raw at unang nauubos ang mga itlog ng babae at lalaking tuna.
Ito ano to? Bihod, ma'am. Bihod? Ano yung bihod? Itlog ng babae na isda, ma'am. Akala ko omelette. Akala ko omelette. Ito naman po yung sa lalaki na... Ano itlog? So, ito, pag kinakain, ano dapat? May sausawan. Yes po. Ano yung sausawan yan? Kalamansi, At sili, suka, pati toyo, ma'am. Arya tayo dito. Arya! Una kong titikman ang itlog ng babaeng tuna o bihod. Ngayon lang makakatikim nito. Itlog ng babaeng isda. Sarap. Sunod naman ang itlog ng lalaking tuna o yung bagaybay. Mas masarap po ito kaysa sa... Ha? Hindi ako pahig nun. Tignan natin yan. Opo, ma'am. Pilihan. Parang mas ma-juicy to. Malambot po. Oo, mas malambot to. Kaya masarap din to. Kasi parang mayroong polvoron, texture. Ay, ang sarap. Talaga nga parang dadayuhin mo to. Kasi ang sarap ng kanilang inihaw. Alam mo, sariwa. Isa pang specialty ni Nanay Luz ang kinilaw na tuna. Hindi raw nagbago ang recipe nito since 1960s. Suka lang po ilalagay, ma'am. Pati kalamansi po. Suka. Tapos kalamansi. Ikaw ang magtitimpla. O, so ganito, ikaw ang gagawa ng, ikaw magtitimpla. So gusto mo may suka o kalamansi lang. Pero ang pinilaw nila, walang pipino. So yun yung kakaiba sa kanila pag isinerve. Ang take time. Sarap. Ay, ang sarap. Fresh yung isda, no? Pwede ko bang gawin to sa amin? Pwede naman po. Pero dapat kailangan fresh yung isda. Pero ang sarap. Grabe, nagwo-worry ako kasi sabi ko baka ano yung isda. Pero ang sarap. Huwag ka nang humingi ha. Ano to? The best kinilaw na natikman ko. Yung the best kinilaw na natikman ko. Parang, na-amaze ako, nagulat ako na, dahil wala pa siyang timpla, nag-worry ako na baka paano yung lasa. Pero nung nilagyan na, ang sarap. Simple lang. Parang dali lang gawin. Meron bang, anong sikreto niyan? Tama yung portion? Ano po, ma'am? From the heart po. From the... Kasi diba, Ngayong natikman ko na ang specialties ni Nanay Luz, di na kailangan tanungin kung bakit sila dinarayo at binabalik-balikan. Bukas sila mula alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Mabilis din ang paghain nila ng pagkain. Nag-iihaw na kasi sila at idinidisplay sa kanilang estante. At iinitin kapag may o-order. Malaking tulong daw ito lalo na kapag peak hours at dagsa ang customer. Kwento ni Tox, stricto raw ang kanyang Lola Luz sa kalidad ng kanilang produkto na ipinagpapatuloy niya ngayon. Kapag hindi po maganda ang quality, sir, pinagsasabihan niya lang po yung supplier tapos pinapalitan lang din naman po. Dahil siya na ang humahawak sa negosyo, sinisikap daw niyang pagbutihin pa ito. Ang quality po ng business, sir, dapat nandyan pa rin po. Dapat always ka may gana sa business mo. Kahit may tao man o walang customer, dapat always ka may gana. Mabenta man or hindi ang negosyo namin, dapat consistent pa rin. Kasi marami pong nakasalalay sa akin, sa business namin. Taong 2020, pumanaw si Nanay Luz, si Tox at ang kanyang ama ang nagpapatuloy ng nasimula ng kanyang lola. Nawala man si Nanay Luz, nananatili pa rin ang kanyang alaala sa sinimulang negosyo. Sayang po kasi ang iniwan niya sa amin. Tapos ang legacy rin po, sayang po. So parang known na po siya, sir, na basta pag pumunta ka ng Davao, hindi kompleto ang Davao trip mo kung di ka makakain sa Luz Kinilaw. Kada buwan, umaabot daw ng 6 digits ang kanilang kita. Bawalan dieta pag nandito sa Davao. Ang masasarap nilang pagkain, di lang alaala ng kanilang mahal sa buhay, kundi negosyong buhay na buhay.
larangan ng pagandahan, itinuturing na beauty queen powerhouse ang Mindanao, kung saan galing ang maraming international title holders. Sa usapin ng pagandahan, hindi rin pahuli ang mga produktong pampaganda na proudly made in Mindanao. Nagawa raw sa mga natural na sangkap. Negosyo ito ng mag-asawang dating fast food crew na ngayon certified winners sa negosyong beauty products. Sino ba naman ang aayaw sa kutis na makinis? Malapor sila ng balat at natural na ganda. Mga katangi ang nakita noon ni Grace sa isa niyang katrabaho na nagbigay interes sa kanya upang pasukin ang beauty business. Yung may kasama na akong manager, hindi ko din makakalimutan yon. Kasi marami siyang acne, marami siyang pimples sa mukha. Tapos bigla-bigla nakita ko, nawala. So anong ginamit mo? Sabi niya, meron akong ginamit. Meron daw skincare, yun yung brand. Tapos naisip ko agad, magbebenta ako niyan. Sa murang edad, nagtrabaho si Grace bilang crew sa isang fast food restaurant para makapag-aral. Siya rin ang breadwinner noon ng pamilya. So napakahirap kasi nag-aaral ako ng 4 to 9 p.m. And then yung duty ko is 6 a.m. to 4. Actually, tapos nalilate ako madalas sa school. So palagi ako napapagalitan ng teacher. Minsan naman inaantok pa ako sa school. Nagtapos ng kolehiyo si Grace at ipinagpatuloy ang pagiging crew. Doon kami nagkakilala ni Gerson. Dining crew siya, ako naman ay cashier. Nag-resign ang dalawa sa trabaho at pinasok ang pagre-resell ng beauty products. Sa lakas ng kanilang negosyo, nagbukas pa sila ng ibang pwesto. Pero biglang nagsara ang kumpanya ng ibinebentang sabon. Napuno kami ng utang, na dumating kami na umabot ng 11,000 per day yung utang namin. Hanggang sa nakahanap sila ng mauutangan sa Maynila para gumawa ng sariling produkto. So nag-aral ako ng cosmetology. Talagang pinag-aralan ko yun. Sabi ko pa, kailangan natin, parang sa skincare naman tayo okay. Mas okay yung business. Tapos lahat ng training ni FDA, pinag-aralan ko kasi meron silang free na training. Ngayon, si Grace na mismo ang nagtitimpla-timpla ng kanyang mga produkto. Hi, Grace! Hi, Ma'am Susan! Ito si Grace at may mga produkto siya dito na ginagamitan daw niya ng mga natural ingredients. Gaya nitong kanyang binabalatan na aloe vera at calamansi. Itong aloe vera, parang alam natin, parang sa ano to sa buhok daw nakakakapal at saka sa sugat. Yes. Kasi antibacterial yan Antibacterial. So, anong produkto pinaglalagyan mo nito? Yung face serum namin, yung shampoo, conditioner, and mga lotions. Oo, nilalagyan. Kasi ma'am, aside from antibacterial siya, very hydrating siya sa skin. Very hydrated. Tapos parang tubig lahat lang. Yes. Diba? Babalatan muna ang aloe vera, Masarap kayo magbalat nitong aloe vera. saka kukunin ang laman nito. Kasi kinukuha namin talaga yung ano niya, yung laman, yung juice Oo, mismo. diba? Parang Oo. gel. Parang gel. Jelly. Jelly. Oo. Akala nyo, ilalagay sa salad yan. Pwede mo siyang tanggalin gamit ng kutsilyo, ilagay mo dito. Ganyan. Yeah. Dulas kasi talaga. Pwede mo i-chop na lang. Chachap na lang. Oo. Mm. Madulas talaga siya. Madalas. Saan kayo nagsusource nito mga, halimbawa, itong aloe vera, may planta ka na, may taniman ka, gano'n. Oo, meron kaming farm. Ah. Nung nagsimula kami, as in bumibili kami ng aloe vera, pero natatakot ako baka maubusan ako ng Oo supply. nga, oo. So yung ginawa ko, nagtanim talaga Nagtanim ako ka sa na. farm. Yung texture, ito, lagkit. Madulas nga, Hindi halos mahawakan. Kita mo, ayan, Oo. lapot, Yes. madulas, malambot, Fresh talaga siya. fresh. Ang fresh aloe vera, diretso na sa planta para gawing face serum. So, blender na siya. At pwede na ilagay dito. As a chemist pala tayo for today. Cold processing ang tawag sa paraang ito kung saan hindi nangangailangan ng init. Hayaan lang itong mahalo sa loob ng kalahating oras. Tapos, try natin. Ang lamig! Ba't ang lamig? Ano yung Meron malamig? siyang May cooling effect? Yes, that's yung aloe vera malamig din. Ay, ang lamig. Kaya nagko-close yung pores.
Kaya nga Saka ang bango. anti-aging. Yes. Iyon yung nagagawa ng mga organic products. Organic products. Oo. Ang kanila namang mga beauty soap may halong kalamansi. Problema raw noon ng 24 years old na si Crystal ang paglabas ng taghiyawat sa kanyang mukha. Ito yung picture mo. Ay, may mga pimple ka pa. Yes po. Tapos mapula po yung Oo mukha nga, ko yun dati. ang pula. Oh. Tapos, asan yung meron kang after niyan? Yes po, ito. Ikaw ba yan? Yes po. Glass skin, parang Korean glass skin, di ba? Totoo ba yan? Di ba yung Yes Photoshop? po, hindi po. Kung dati nag-iikot pa si Grace sa mga barangay para ibenta ang produkto, ngayon ay may 200 distributor na raw sila nationwide. Meron na rin sa Canada at Hong Kong. Maging sila, hindi raw makapaniwalang napalago nila ang negosyo mula sa puhunang 1,000 piso. Eto, ang dami nyo ng produkto. Magkano na ang kinikita? Ayun. Actually, Ang tamis ng ngiti ni Grace. So, magkano na kinikita? sa ngayon po, nasa mga 6 digit na po Oh my monthly. God, 60. So, alang puhunan mo dyan talaga, tiyaga, Yes, sipag, di ba? Yes, Oo. opo. Maraming sleepless nights. Nagpapasalamat din daw si Grace sa mga naging paghihirap niya noon. Naging thankful ako kasi naranasan ko yon. Kasi kung hindi ko yun naranasan, parang hindi ako magiging ganito ngayon. Kilala ang Davao bilang fruit basket capital ng Pilipinas. At dito nga sa Magsaysay Park, makikita nyo ang iba't ibang klase ng prutas. Siyempre, kasama na dyan ang paborito kong durian! At hindi lang ho ito masarap kainin, maganda rin itong pampasalubong. Hindi pwedeng matapos ang ating pamamasyal ng walang dalang pasalubong. Bibisitahin natin ngayon ng isa sa pinakamalaking pasalubong center dito sa Davao City. Sa dami ng local fruits dito, hindi naman halatang paborito nila ang durian. 80% kasi ng kanilang produkto gawa raw sa durian. Yung mindset talaga ni Apo ni Lola is we are not only promoting our products, but we are also promoting the culture of Davao City. We are tagged as the biggest pasalubong here in Davao City. Ang matagumpay na negosyong ito, nagsimula raw sa puhunang 500 piso taong 1993. Nagsimula talaga si Sir Jojo sa 3 workers pa lang, including himself. So siya talaga yung naglako, nagluto, at nagmarket ng kanyang mga produkto. So nagsimula siya sa 2 produkto. Ito po yung pastillas at durian delight hanggang lumago po yung negosyo niya. Inspirasyon daw ng may-ari na si Arnel ang pastillas noon ng kanyang lola, na pinakauna raw na gumawa ng durian candy noong dekada 50. Kaya maging ang pangalan ng pasalubong center, tribute daw sa kanyang lola. Alam niyo bang maraming variety ng durian dito sa Davao? Tikman ko ang 2 klase ng durian na sangkap sa kanilang mga produkto, ang puyat at aransilyo. Bakit dalawang variety? Yung 2 variety, ma'am, kasi iba-ibang atake din po yung dinadala po nila in different products din po namin. And of course, it depends on the season of the variety. So bawat variety may kanyang season? Yes po. Okay, so titikman na po natin ang puyat variety ng durian. Oo, to. So, creamy and sweet. Yes. Sarap. So ito talaga yung signature ng Davao. Nga. Yes po, ma'am. Na mga varieties po ng durian. Sarap nga. Ano niyo ba? Ito naman. Si Arancillo naman tayo, ma'am. Tignan natin kung ano yung pagkakaiba niya doon kay... So si Arancillo, ma'am, is mapait siya na matamis, but masarap din po si Arancillo. talaga? Yes, ma'am. So, tignan natin. Parang malambot. Yes, ma'am. Actually, same lang po talaga sila masarap. Oo nga. Yes, ma'am. Ang hirap nga pumili. Yes po. Parang parehong silang masarap. Wala naman ako napait na lasahan mapait. So yung mga produkto nyo, ang galing yung lahat dito sa Pinakamit. Yes po.
dito rin ang mismong production site nila. So makikita po natin iba't ibang klase po ng mga products na Apo ni Lola po ang makikita dito. So we have our bars. Meron din tayong mga durian yema po dito or mga yema candies natin. Oh. Yes po. So iba't ibang variants po or varieties po yung ginagawa namin dito araw-araw. So itong yema nyo ay durian flavor. Yes, ito po yung kulay orange yung packaging is yan po yung durian yema namin. Ito ano naman to? Yan tart po yan siya, ma'am. Tart. Dag One nila. of Apo ni Lola's innovation. And mukhang isa sa mga bestseller niya, ano? Yes. Ayan, oh, kasi ang ano ng packaging niyo nakakatuwa. Talagang mananawa raw sa dami ng durian delicacies, hindi mawawala ang durian yema. Barkilyo sa tarts, mga tinapay na may palaman durian, kutkuting durian chips at dehydrated durian, hanggang durian coffee at shake. So, ito yung mga produkto nyo na made out of durian. Durian, yes, Like ma'am. this one, ito ay Durian yema. durian yema. Ito yung hawak Ito ko. naman po, yung pinakabagong product din namin is yung durian chips. So, guilt-free po talaga siya, ma'am. Ito ba'y galing doon sa laman ng durian? Yes, ma'am. Para Yes siyang po. kamote o para siyang kamote chips. So, tikman na. Walang, ano to, walang... No preservatives added. Purong durian. Oo nga, parang hindi ka magigilting kainin kasi wala siyang tamis. Malapit siya sa lasa ng kamote. Para siyang kamote chips. Okay. So, magandang ano to, pampalipas oras. Ma'am, ito naman yung durian yema. Tikman ko Ako nga. maghawak, ma'am. Tikman natin yung kanilang durian yema. So, that one, ma'am, is one of our best sellers. Ang sarap. Thank you po, ma'am. Nako, sa mga may sweet tooth. Gusto Yes nyo po. to. Magugustuhan nyo. Sarap. If gusto niyo naman po ng less sweet, Yan. we have pastillas here, ma'am. Ito po yung white, yung color. Ito, tingnan mo natin. Pastillas naman to. Battery yung isa. Mm. Yes, ma'am. Mm. Mas ano no, mas solid to, no? Yung pastillas. Yeah. Wala, lasang durian. Yes po. Saka yung, parang yung may mga meat pa rin siya, no? Yes, Sarap. Malaking bahagi raw ng tagumpay ng negosyong ito ang kanilang mga tauhan. We have here working students. Meron din po tayong nanay, tatay na, single mom, single father. So, malaki talaga yung naitutulong ni Apo ni Lola sa mga employees din po namin. But of course, vice versa, because we believe that one of the key success of the company is our people. Sa bawat pagbiyahe may bitbit na pasalubong at sa dami ngayon ng mahihilig gumala, ang simpleng pasalubong, garantisadong panalong negosyo. Kaya bago mananghalian, mga business ideas muna ang aming pantakam at laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan. Susan tayo!